Ayun, kasama ako sa Ikaw Lamang. Bale, magkasama kami ni Coco Martin, Kim Chu, and Julia Montes. So, balik teleserye ka na naman. Yeah. Paborito ka talaga sa leading man. Swerte. At the same time naman, iba naman to kasi kontrabida ako dito. So coming from Mercedes na leading man ako doon, ako naman yung kontrabida dito. And humingi talaga ako ng project na yung kasunod ng Mercedes, gusto ko nalang magkontrabida. Eh nagkataon, eto na, nandiyan na, nakasalang na. So, swerte ko na lang na sa akin binigay. Diba? At saka matagal na namin gusto ni Coco magkatrabaho ulit. So yun. At ni Kim, syempre. When was the last time na magkatrabaho? Tayong dalawa pa. So, medyo matagal-tagal na. Pero nag-cameo kami isang beses ni Coco for 100 days, yung ending. Tapos naudlot din kasi yung Juan de la Cruz. I supposed to do that, pero hindi natuloy. So, eto na, finally, magkakatrabaho kami ulit. Bakit hiningi mo yung kontrabida role? Mas challenging. Ayoko kasi yung pare-pareho eh. Medyo naboboard ako pag pare-pareho ginagawa ko. Medyo parang feeling ko nakakahon ako at the same time. Wala, that's just me. Gusto ko lang lagi iba. Diba? Like what I did in my movies last year. Laging iba. I said to myself, pagdating naman sa teleserye, gusto ko naman iba-iba din. Diba? So, may iba akong hinahain para sa mga tao na nanonood sa akin. Hindi ka natatakot maging kontrabida, no? No, hindi. Actually, I love being a kontrabida. Actually, na-tweet ko yan na hilig ko talaga mag-portray ng mga disturbed characters, ng mga ganyan. I think that's closer to home for me. Jing, dami ko na may pangalan mo. Oo nga. Anong Actually, tumawag sa akin lahat kanina umaga. Si Tita Mariol, si Mr. M. Hindi ko siya kilala. As in, I've never even heard of his name until na lumabas nga yung issue sa kanila ni Bong. I didn't even know his name. So, literally, hindi ko lang saan nanggagaling na naman yung sinama ako doon. Pero never ako na-biktima. And even in that case, I never met the guy ever. But definitely, kaibigan ko si Bong. So, I'm standing, whatever support he needs, andito ako for him kasi kaibigan ko siya. And kuya ko si Bong eh. When I started in ABS, una ko mga kaibigan sa ABS si Bong talaga. So, I feel really bad for what happened to him. But unfortunately, hindi ko talaga kilala yung guy. So, But do you happen to know? hindi, I don't know. Yun nga yung tinatag sa akin. Yun yung tinatag sa akin. Kausap ko si OG, I think they're mistaking this, they're mistaking this issue with that issue that I had na baril coach ko a long time ago. Which, until this day, hindi ko alam kung sino rin gumawa niyan. So, sa akin, I really don't know the guy. There's nothing much I can share about it. Ang laki-laki na nung issue na yan. Tapos dinagdag pa kami nung isa pang ano. So, wala. I don't know him. Sorry. Anong masasabi mo doon sa nangyari kay Bong? Ano yung... Ako sobra, nung nakita ko yung interview ni Bong, sobrang nalulungkot ako. Kasi kilala ko si Bong, sobrang bait ni Bong. And nakatrabaho ko na kilala ko sa mga alaga ng babae. And I don't, nahirapan akong paniwalaan yung mga nangyari. Sa mga lumalabas naman sa TV pa, unti-unti lumalabas ang katotohanan. So hopefully, madaanan na ni Bong to, he can go back to Showtime at masaya niya ulit lahat ng tao. Ikaw ko naman, kamusta? Well, na-enjoy ko maging single eh. I like, meeting new people. At gusto ko yung lalo na binibigyan ako mga ganitong responsibilidad. Tulad nga na sinasabi ko, napakaswerte ko na dire-diretso yung mga projects na binibigay sa akin. So, utang ng loob ko na rin yan sa production, sa audience, sa co-stars ko na mag-focus. Jake, bakit hindi na... kay Jessie? Ano? Ba yung kay Jessie? Oo, hindi na natuloy. Kaya nga ako natutuwa na tapos na para kung meron man ako gawin. Pwede ka nang gawin behind the camera. Ano bang gagawin mo? Sa akin na yun. Sorry guys, make up na. Okay, thank you.